Guys, bale ito pala yung paboritong yakisoba. Pangalan nito Ipechang. Ito, actually, itong yakisoba na to, nagdala na ako na dati sa Pilipinas. Eh, nagustuhan nila. Kaya kung uwi kayo ng Pilipinas or humingi kayo ng pasulubong sa mga kababayan nyo dito, i-recommend ko to. Kasi gustong gusto talaga nila. So, bali, hindi pala to yung pangkaraniwang na noodles Hindi to yung parang may sabaw. Tinatanggal yung sabaw nito. Alam niyo naman siguro yan. Pero kasi may kamag-anak ako nun, yung ginawa niya ate, may kasamang tubig. Kaya reklamo pa siya sa akin. Kaya hindi daw masarap, sabi siya. Pero anyway, bubuksan ko na 'to. Papakita ko sa inyo paano siya gawin para lang sakaling makatanggap kayo ng ganito, di ba? So, yung loob niya guys, ganito. Bali, dito mo lalagyan yung tubig, yung mainit na tubig, dito mo lalagay. Sige, buksan na natin para pakita. So, unang-una guys, tatanggalin muna natin yung mga sahog sa loob. Ito, tapos lalagyan na ng mainit na tubig. Ito na. Bali, ito yung step 2. Maghihintay tayo ng 3 minutes. Habang hinihintay natin yung 3 minutes, pakita ko lang sa inyo yung mga nilalagay sa loob. Bali, ito yung mayonnaise. Ito yung mayonnaise na to, boy, ito yung pinaka nagdala sa Ipechang para sa akin. Iba yung lasa na ito, di siya pangkaraniwan mayonnaise. Makita yung karashi mayonnaise. So, pero parang siya meron siyang pagka-spice na konti. Hindi naman sobrang anghang. May konting pagka-spice lang. Tapos, itong sauce niya, boy, liquid. Halos kasi ng mga yakisoba dito, powder yung nilalagay na sauce. Pag yung sauce na yun, ay yung powder na yun natunaw, nagiging parang liquid na rin siya. Pero mas gusto ko yung ganito. Para saan kasi, kodawari ko yun. Hindi ko alam kung paano explain yung kodawari sa inyo eh. Parang wala yatang term sa Pinas ng kodawari. Tulungan nyo nga ako guys, paano explain sa kanila yung kodawari. Basta kodawari parang strong preference ba. Ito naman kahit ano naman yakisoba, kadalasan meron na ito. Okay guys, 3 minutes na yata yung nakalipas. So papakita ko paano yung gagawin. Bali itong number 3 na to Bali, babakbakan nyo lang yan. Meron yung mga butas. Bali, dito yung dagusin yung yung tubig. Hanggang matuyo siya. Kaya make sure na, pag nakatanggap kayo na ganito, gawin nyo to. Kasi yung mga instructions kasi jamalis lang din. Okay, bali, bubuksan na natin siya, guys. Magiging ganyan yung itsura niya. Ayan, ginagawa ko, inuuna ko nilalagay ito. Ito yung pinakamalinamnam yung sauce niya. Mix lang natin lahat nandito. Tapos, haluin muna natin. Mas prefer ko pag ginahalo muna agad eh. Kasi ito yung pinaka-base. Ewan ko kung kayo kung anong style ng pagkain nyo na ito. Kasi ako ganito yung tulad nga na sabi ko kanina, kodawari. Ang hirap ng word na kodawari Hindi ko alam paano sasabihin sa Tagalog. So next naman, ito, itong spice. Nakita nyo, ito yung spice. Parang mga lang to, pepper, salt, literal na spice, tapos may konting mga nori sa mga tawag dito. Mga cut nori, seaweed. Ayun, bali ganyan yung itsura niya. Nakikita nyo rin siguro sa mga takoyaki, no? Yung mga ganyan. Or sa mga okonomiyaki. Actually, magkakapares ng tawag dito, ng family yan eh. Yakisoba, takoyaki, okonomiyaki. Parang pare-pares yung sahog. Yung pagkakagawa ng flavor nila, parang isa lang yung tawag dito. Yung hindi ko makuha yung word na sasabihin ko para ma-describe yun. So, yan. So, after yun, na-mix na natin, di ba? Dito na nalagay itong mayonnaise. Mayonnaise, kailangan to. Parang topping na to eh. Sa taas ko lang yan Tulad ng sabi ko kanina, hindi naman tayo pare-pares ng pagkain. Ako, ganito yung style na gusto ko. Ito yung pinakamasarap na way para kainin para sa akin. Ayun siya guys, Di ba? Sarap mong makita. Tara, tikman na natin. Lupit talaga. Wala. The best talaga to. Kung meron kayong yakisoba na makakatapat dito, i-drop nyo lang. Masubukan ko nga minsan. Yung UFO, sikat din yun Actually, mas mabenta yung nga yata yung dito kaysa dito. Pero, mas gusto ko to kaysa dun. Yung nga sabi ko may kodawari dun sa sauce. Sauce at mayonnaise pala. Yung UFO, alam ko walang mayonnaise yun eh. O nga pala may narinig ako nun. Pag daw malakas yung paghigop mo ng mga noodles, ibig sabihin nun nasasarapan ka. Hindi ko alam kung totoo yan Merong mga ganun na sabi-sabi. Narinig niyo na ba yun?
Sinabi lang nung teacher na kasama ko na ALT. Pero pala joke rin kasi yun, kaya hindi ko alam kung totoo yung may sinasabi niya. Ayaw masyadong tumulog na ito. Kasi sa ramen yata talaga. Pero grabe guys, ang sarap. Number 1. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak pupunta ng Japan, tapos magpapauwi kayo ng pasalubong, pechang is the key. Ako na magsasabi. Pero masarap yung yung masarap yung OG na na seafood na half ramen. Siyempre, di mawawala yan eh. Pinakamasarap yan. Lalo na sa Pinas, di ba, mahilig tayo sa sabaw at sa mga mainit, mga kape, ganyan. Kahit na sobrang init na, okay lang sa atin. So guys, marami pa siyang ganito mga lettuce sa loob. Kaya, lettuce ba to cabbage? Pampadagdag, accent sa kinakain mo. Ito, nagkumpul-kumpulan pala dito sa baba. Ayan, marami rin siya ng mga sahog na ganyan. Hindi ko na masyado minimixan to ng yung mga ibang sahog eh. Pero, okay lang din siguro bigyan ng itlog ganyan or sausage kung ano man gusto nyong ihalo. Problema dito, boy, para sa akin bilang isang lalaki, parang bitin sa akin lagi itong isa. Pag dalawa naman sobra. Ramdam nyo ba yan? Sa pancit canton naman, yung dalawa bitin. Pag tatlo sobra. Parang gusto ko sanang may isang size pa nito, parang 1.5 para saktong-sakto lang. Pag kasi kumain ka ng dalawa nito, sakit na sa pakiramdam. Pero yung iba sa inyo siguro sa inyo, yung mga malalakas kumain, basic lang siguro kahit dalawa dito. Pero na-try ko na kumain ng nito ng dalawa. Talagang masakit sa sikmura, hindi kaya. Meron din mga malalaki na ito na yakisoba, pero yung ipechang wala. Kung alam niyo yung peyang po, grabe. Sobrang laki nun. Parang doble, triple nito yung laman. Sobrang laki talaga nung package niya. Makikita mo pa lang parang yung calorie siguro nun mga mahigit 1,500. Sarap. Alam niyo pala guys na yung cup noodles pala, nagsimula pala yun sa Japan, yung alamat ng cup noodles. Nabasa ko lang kung saan. Simula daw nung panahon ng giyera, nagkukulangan daw ng pagkain dito sa Japan. So, may nakaisip na negosyante daw na itong cup noodles nga, na gumawa ng pagkain na madaling iluto at madaling i-stock. At yun nga, dyan nabuhay yung alamat ng cup noodles. Hanggang sa pumatok sa mga Hapon. Hanggang ngayon, boy, ng mga Hapon dito, ginagawa nilang minsan bento to or lunch. Yung mga kasabay ko sa yakin, sa night shift ko, kumakain ng mga ganito, iba-ibang, kanya-kanyang gusto lang yan eh. May kumakain ng mga udong, may kumakain ng yakisoba, may ramen, kanya-kanyang trip lang. Pero, alam mo yun, sobrang dami ng variety rin kasi, kaya hindi ko rin hindi masabi kung ano ba yung the best talaga. Pero anyway, yun nga, hanggang sa pumotok na to, sobrang dami na nang nagsilabasan. Hindi na to mawawala siguro sa kultura nila. Alam mo, naging una sa parang solusyon lang para sa sa food problem nila nun. Hanggang naging na ngayon, part ng buhay nila. I mean, hindi naman problema yung pagkain ngayon dito, pero di ba? Alam mo, kahit kaya mo naman kumain ng healthy, pero napapakain ka lang nito. Pero wala. Alam mo, mas gusto ko pa ito yung gantong klase ng yakisoba kaysa sa mga niluluto nilang yakisoba sa mga teppanyaki. Yung mga niluluto, kung saan niluluto talaga yung yakisoba. Marami na akong na-try na ganun yakisoba, pero mas gusto ko pa rin talaga itong lasa na ito. Pero okay lang rin naman yun. Ang sarap, boy. Anyway guys, salamat sa panonood. Next time ulit, hanap tayo ng food trip. Pero ngayon, ito lang muna yung papakalala ko sa inyo. The best.